heart, oh God. Hallelujah, God. Hallelujah. Hallelujah. The love of God who takes away the sins of the world. Hallelujah, God. You are worthy to be praised, oh God. Hallelujah, oh God. Hallelujah, Lord. We adore you. You are our strong tower, our deliverer, our healer. Hallelujah, oh God. Hallelujah, Lord. We come before you today, oh Lord, with an humble heart, oh God. Hallelujah, oh God. Hallelujah, Lord. We pray, Panginoon, all our brethren right now, oh God. Hallelujah, oh God. Hallelujah, Lord. We surrender everything to you, oh God. Mighty hands, oh God. We belong to you, oh God. Hallelujah, Lord. As we continue to worship you, oh God. We will worship you in spirit and in truth, oh God. Hallelujah, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, ang lakas sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah, oh God. Continue to cleanse our heart, oh God. Hallelujah. Purify our heart, oh God. Remove any iniquity. Confess our sins. You are faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Forgive us, O Lord. Forgive us, O Lord, as we deliver your message today, Panginoon. Hallelujah. Anoint me, anoint my wife, Pastor Father, O God, to preach your word with power and boldness, O God. Hallelujah, oh God. Hallelujah, oh God. Teach us, oh God. Teach us, oh Lord. That you and everyone. Hallelujah. When you and everyone is slow to speak, slow to anger, quick to listen, oh God. Hallelujah, Lord. What to know you more, oh God. As your word says, Lord, that you are our shepherd. We shall not want, oh God. You make us to lie down in the green pasture. You lead us beside the still waters, oh God. And you restore our soul. And you lead us in the path of righteousness for your name's sake. Even though we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil, oh God. You are with us. Your rod, your staff, they comfort us. Hallelujah, oh God. And you prepare a table before us in the presence of our enemy. And you anoint our feet. Hallelujah, oh God. Our cup runs over. Surely, goodness and mercy shall follow the days of our life, oh God, that we will dwell in your house forever, oh God. Hallelujah, oh God. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako, oh God, for your loving kindness na hindi nagbabago, oh God. Thank you, Lord, for your grace. For your grace is sufficient in our weakness, oh God. For your peace which surpasses all understanding. Guard our hearts and our mind, oh God. Hallelujah, oh God. Salamat, Panginoon. For this day, oh God. Hallelujah, oh God. Pour out your blessings for everyone of all of us here right now. Even in the Zoom, oh God, in the online, oh God. Hallelujah, oh God. Let your healing flow upon us, oh God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, oh God. Salamat, Panginoon. Give us tuwan mo kami, Panginoon, sa lahat-lahat, oh God. Give us, oh God. As you said, oh God, that Listen is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands at the path of the sinner, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall like water, he shall like water, brighten in the river, and whose sleep shall not wither. Hallelujah. And whatever we touch shall
our speaker for today. For this couple has a lot to share, to reflect and give amen. And for this couple, we have witnessed them walk with Christ at the center of their marriage. This couple demonstrates that marriage is not merely a contract, but a sacred covenant rooted in Christ. And we have seen this couple weather the storms in the married life. And by the grace of the Lord, they are equipped to equip everyone by sharing the word of the Lord. And now, here's Brother Jonas and Sister Abby, who will highlight the importance of communication in marriage. Amen? Thank you. Blessed afternoon, church. Ayun, no? Hallelujah. Napakasarap magpuli sa ating buhay ng Panginoon. Amen? So mapagpalang araw po sa ating lahat, no? It is a joy and privilege to be with you today. So, by the way, kung nga po pala sa mga hindi nakakakilala sa amin, I am Brother Jonas, And one servant of our Lord Jesus Christ. yeah, and I am Sister Abby. The one whom I love. So today, as we continue our sermon series, Christ at the center, God's designs for marriage. Yeah. And we are now on the fifth message in the series, and today's topic is the importance of communication in marriage. So, Brother Jonas? Amen. So, alam nyo, ready po kami. So, one that affects every couple, mga kapatid. Amen. Whether newly married or married for decades. Ay, matagal nang nagsasama. So our scriptures for today will guide us as we unpack this important. We will look at Proverbs 18:21, and James chapter 1 verse 19 Ephesians 4:29, and Luke chapter 6 verse 45. yun po na, sabi po sa Proverbs 18:21, Sister Joy, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Amen. And James chapter 1 verse 19. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. And sabi naman po sa Ephesians 4 verse 29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. In Luke chapter 6 verse 45, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Amen. So, before that, mga kapatid, let us bow down. Samahan niyo muna po ako sa kunting panalangin. Hallelujah. We praise you, we glorify you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, ay pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, O God, that we will hear today, O God. Hallelujah. Minister your people today, Lord. Hallelujah. Ikaw ang mangusap sa bawat isa, O God. Hallelujah. Ikaw ang maitaas sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Itago mo nga lamang po kami, Panginoon, sa iyong likuran at ikaw ang maitaas, Lord. Hallelujah. Anoint your servant, Lord. Hallelujah. To preach your word with power and boldness. In your name alone. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. So the importance of communication in marriage. So one of the greatest gifts God has given us in marriage is the gift of communication. So isang gift din pala mga kapatid mo yung communication na pinakalot sa atin ng Panginoon, di ba? Amen. So the ability to connect not just with words, but with the heart. Amen. So, ibig sabihin nito, hindi sapat na marinig lang natin, mga kapatid. Hindi po sapat na marinig lang natin ang sinasabi ng ating asawa. Amen? Kailangan natin silang pakinggan. Amen po? Amen. Nang may, ano po ba?
pagkaunawa at malasakit. Amen. Amen. Kasi, di ba, maraming mag-asawa ang nag-uusap pero hindi talaga nagkakaintindihan. Hindi nagkakaintindihan. Tama daw, sabi ni Brother James. Have you ever been in situation where you and your spouse were talking, but it feels like you were speaking two different languages, mga kapatid? Amen, di ba? Yung parang yung nag-uusap kayo ng asawa mo pero hindi kayo magkaintindihan, di ba? Kasi, di ba, Bisaya siya ako, Pangasinan, di ba? So yun, no? Hindi tayo magkaintindihan kasi ibang lingwahe, di ba? Yung parang nag-tune tayo sa radio station pa na nag-ano tayo ng signal, pero mahina yung signal, di ba? Yung message is nandyan lang, pero hindi talaga, hindi natin naririnig kasi wala yung hindi tayo magkaintindihan. So, yung nga sinasabi niya, no, na pag tayo ay nakikinig sa isang radio, tapos mahina yung signal, itaas pa natin yung radio para lang magka-signal at marinig natin yung message na sinasabi nung nagsasalita sa radio, mga kapatid. So, in marriage, this is what poor communication feels like: frustration, disconnection, and noise. Amen? Kaya yung small disagreements, mga kapatid, turned into a heated arguments. And at the end, you walk away feeling unheard, frustrated, and Misunderstood. amen. So when it comes to the subject of marriage, mga kapatid, how we speak to each other matters a lot. Amen. So, pagdating sa usaping pagsasama, mga kapatid, napakalaga kung paano tayo magsalita sa isa't isa. Amen. Amen. And this is why we are looking at the importance of communication in marriage. Why is communication a critical element of a successful marriage? Sabi ni Brother Lito, madali daw yung preaching namin. Pero sabi ng mentor ko, bro, critical element yan sa mag-asawa. Marami tayong matutunan dito, mga kapatid. Amen? Bakit nga ba mahalaga yung communication? Bakit daw mahalaga ang communication, mga kapatid? But before we look at the importance of communication in marriage, what is communication? Amen. So, communication is an exchange of feelings. Feelings daw po. It is transferring information from one person to another person. Yun, transferring information to one person to another. So, communication consists of body language, eye contact. Pag nakipag-usap tayo, eye contact, mata sa mata, nagkakaintindihan na. Facial expression. Pag alam yung pikon na ako, tahimik, nakasimangot, gano'n. So, and tone rather than words. Minsan, kahit konti lang yung sinabi mo, sa tono pa lang, alam mo nang galit na yung tao. Amen? So, communication is a skill that must be learned and practiced in order to have a successful marriage. So, napapractice din pala itong mga kapatid. The Bible teaches us a great deal about communication since God, the author of the Bible, is a communicator. In fact, mga kapatid, through nature, He speaks to us every day. Amen. Di ba po pag tayo ay nagbabasa ng Biblia, kinakausap tayo ng Panginoon. So, ang Panginoon, God is a communicator. So, in every relationship, communication is like the bloodstream. It carries life, Amen. Ito po ay nagbibigay buhay, mga kapatid. healing, And yung kagalingan, connection, and understanding. o yung pag-unawa sa isa't isa, mga kapatid. And in marriage, it becomes even more vital. Why? Bakit nga po? Because in marriage, it's not just about living together. Hindi lang po ito yung pagkasama, mga kapatid. It's about growing together Learning each other's heart. and walking in unity. But here's the truth, mga kapatid. Let me tell you something, mga kapatid, na ito ay napaka-importante, mga kapatid, na ating marinig ngayong araw na to. Many marriages suffer not from the lack of love, but from the lack of Clear, kind, and Christ-like Christ-like communication. communication. Amen. Amen. Totoo po yun, mga kapatid. Maraming mag-asawa ang nahihirapan. Amen. Hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig, kundi dahil sa kakulangan ng pag-unawa at yung Christ-like communication, mga kapatid. Amen. Misunderstanding piles up. Yung mga patong-patong na problema, di ba? Words are left unspoken. Amen. Yung mga hinanakit na hindi natin nailalabas. Feelings are buried. Amen.
So the enemy knows that if he can break your communication, he can break your relationship. That's why the number one area where couples struggle is in their conversations. Because when communication breaks down, love begins to fade. Amen, mga kapatid. Totoo po yan, mga kapatid. Maraming mag-asawa ang nahihirapan hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig, kundi dahil sa kakulangan ng malinaw at mainahon na pag-uusap. Amen. Amen. No? So, we know mga kapatid, that the enemy, alam natin kung sino yung kalaban natin mga kapatid, the thief comes only to steal and kill and destroy. Lalo na sa mga couple. Marriages na parehong lumalakad sa Panginoon mga kapatid. Amen. Amen? Because enemy want to destroy our marriage. Why? Bakit nga po ba? Kasi alam ni Satan mga kapatid that God's design for marriage is to reflect Christ and the church. So, I know mga kapatid, halos karamihan sa inyo po dito knows our testimony. Alam ko po na may mga bagong mukha tayo, glory to God, at marami tayong mga bagong invites mga kapatid. We know na mostly sa ating mga kapatiran nandito, alam yung testimony namin mag-asawa. Muntik na kaming magkahiwalay, mag-asawa dahil din po sa lack of Communication, communication. mga kapatid. Amen. Amen. Kahit magkasama kami sa bahay, hindi kami nag-uusap ng maayos, mga kapatid. At doon po unti-unting nawala yung maayos na communication namin. Amen. At dahil sa schedule sa trabaho, diba, night duty siya o morning duty, so bigyan na po kami mag-usap ng maayos. Pag gising ko sa umaga, tulog pa siya. Pag alis niya, wala siya sa bahay. Minsan dumarating siya ng gabi. Minsan tulog na ako. Kasi umuwi siya mga 11 p.m. ganyan. Amen? So, ayun nga, dahil sa gap na yon, nakapasok ang enemy sa relationship namin. Hanggang sa may kinakausap na yung kinakausap siya para mawala yung bagot niya. Kaya dun po lumabo ang aming pag-uusap at pagsasama. But glory to God, kasi na-expose ni Lord agad yun, mga kapatid. Amen. Ganun po yung nangyari sa amin, mga kapatid. Sa aming mag-asawa. I commit sin to the Lord and I commit sin also for my wife. Amen. Muntikan na kami magkaiwalay. Amen. Pero mabuti at nagpadala ang Panginoon natin ng kanyang mga lingkod. At yun po si Ma'am Lisa at Pastor Steve. So, praise God sa buhay nila mga kapatid dahil kahit gabing-gabi na pinuntahan nila kami, kahit hindi nila kami kilalang lubusan, at kahit may nagbabattle din si Sis Lisa sa kanyang sakit noon, parang ooperahan siya ng mga ano na yun, talagang battle ni Sis Lisa at battle namin, parang talagang pinagtagpo ng tadhana kami, no? Dahil yung malayo yung parents namin nasa Pilipinas, pero may spiritual parents kaming pumakatok. Amen? So, glory to God sa buhay ng aming mga mentor. Ating mga mentor, I mean. So yun nga, by the grace of God, our marriage restored. And we are now we're serving God together. Amen. Amen. So, because God's still not finished sa buhay namin. Hindi pa tapos pala ang Panginoon. So, yun pala yung pinagdadaanan namin. Hindi pala lahat ng pinagdadaanan natin, parang manghihina tayo. Kundi yung mga pinagdadaanan pala natin, isa pala yung way na tayo ay mas lumapit sa Panginoon at mas lalo natin siyang abutin, seek God sa mga problema natin. Huwag natin siyang iwan sa ere, mga kapatid. Amen. Because He has a purpose sa bawat buhay natin, mga kapatid. Amen. Actually, 2 times akong nahuli ng asawa ko, mga kapatid. Kahit yung pangalawang punta ni Pastor doon, kahit gabing-gabi ng doon po talaga yung Holy Spirit talaga na yung kumausap sa akin. Nung sinabi sa akin ni Pastor Steve na, Brad, kalapastangan na sa Panginoon yung ginagawa mo sa akin.
So doon, no, yung away namin kasi hindi na kami nung hindi na Hindi na mahinto kami good yung awayan namin araw-araw. Lagi na lang kami nag-aaway mga kapatid. So glory to God. Sabi ni Pastor nung pumunta doon, ceasefire sabi niya. Yung sinabi niya ng ceasefire na yun. No? So doon mo nag-rima yung Holy Spirit. No? So yung TV namin, basag-basag. Lahat ng ka ng Glory to God, pinalitan naman ng malaki ni Pastor. Oo, okay. Yun po yung purpose ko. Napalitan ni Pastor ng bagong TV. Glory to God. Yung pang-TV, no? Yung TV nila na, pinakauna pang TV nila, di ba? So, Glory to God. mga kapatid, huwag yung kagayahin yun, ha? Huwag yung papasagin, papasabihin nyo, pasagin ko kayo sa YouTube. Bigyan ka ni Pastor ng cellphone na. iPhone 18. Kung ganun mga kapatid. So, be firm in your faith and resist him, because you know that others believers in all the world are going through the same kind of suffering, mga kapatid. Kaya dapat lagi tayong maingat na kapatid. Lagi dapat tayong mapagpantay. Because we know mga kapatid, our enemy, the devil, roams around like a roaring lion, mga kapatid, looking for someone to devour. Amen. But good news mga kapatid, sabi ng ating Panginoon sa John chapter 10 verse 10, I have come in order that you might have life, life in all its fullness. Glory to God mga kapatid. Amen. So, intimacy suffers, and small disagreements turn into mountains of division, and slowly, a couple can begin to drift apart, mga kapatid. Amen. So sabi dyan, intimacy suffers, and small disagreements turn into mountains of division. So matestimony ko, habang nag-aaral kami mag-asawa, no? Kagabi, no? So talagang yung enemy talagang yung kanya, pero hindi siya nakapenetrate. Kasi nandyan na yung salita ng Panginoon. Diba? Kasi dati pag nag-aaway kami mag-asawa, di ba? Nagkaroon yan, mountains of division. Kapag nag-aaway kami, yung asawa ko, yung gabundok na unan talaga niya sa gitna. No, yung gabundok na unan talaga. Yung division talaga para hindi kami magkita. No? Pero, puro ito kahit kagabi, no? Kahit may katampuan kami, wala na po yung mga ganun na gabundok na unan. No? Para, so, praise God. No? So, yung tampuhan naman yun, ano lang yun, yun yung sinasabi, na maliit lang na bagay, napapalaki. Pero hindi naman siya malaking-malaki. Yung parang nananahimik na, hindi na nagsasalita. At alam naman natin na hindi manghuhulay yung asawa natin. Bakit kayo nananahimik, di ba? So, ano din pala yung mga kapatid, no? So, not because, and slowly a couple can begin to drift apart. Meron unti-unti pong Nagkakalayo. Not because they don't love each other, but because they stop truly hearing and understanding one another. Amen. Kasi dahil tumigil na silang makinig at unawain ang isa't isa. So what will happen mga kapatid kapag hindi na tayo nag-usap ng maayos bilang mag-asawa? Number 1. Amen. So nandyan po yung naiipon yung mga hindi pagkakaintindihan. Number 2. Yung hindi na natin naririnig ang tunay na nilalaman ng puso ng bawat isa. And number 3. Yung unti-unting lumalayo ang damdamin kahit magkasama pa rin kayo sa bahay. Anong gusto mo? Kasama mo pero hindi mo maramdaman, Brother Lino? O malayo sa'yo pero nararamdaman mo? Parang kasi natago si engineer, sabi niya, tatago ako, magpamasok ako para hindi ako makilala ni Sister Abby. So, yun ulitin ko, anong gusto mo? Kasama mo pero hindi mo maramdaman? O malayo sa'yo pero nararamdaman? Quote in quote, galing ko kay Pastor. Malayo. So, the Bible tells us in Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. That means what we say and how we say it can either build up or break down. Kaya mahalagang maging maingat po tayo sa ating mga pananalita. Amen. Because it can create peace or stir up pain. But when Jesus is at the center of our words, communications becomes a tool for healing, unity, and deep connection.
Amen. So, introduction pa lang yung mga kapatid. Today, we are going to look at what it means to communicate in Christ-like ways, speaking truth in love, Amen. Listening with grace. and building a marriage where words give life. Amen. State of wounds. Amen. Kung saan ang mga bawat salita natin ay nagbibigay buhay, mga kapatid. Dapat nagbibigay buhay, hindi po makakasakit sa ating mga asawa. Amen. Amen. Because a strong marriage isn't built on perfect people. Hindi daw po built ng Panginoon ang isang marriage ng perfectong mga tao. Wala pong perfectong mga tao. Only God is perfect. Amen? So, yun mga kapatid, no? Built on a humble hearts, honest words, and the presence of Christ in every conversation. Ang matibay daw po na pagsasama ay hindi nabubuo sa mga perfectong tao, mga kapatid. Ito ay nabubuo sa mga mapagkumbabang puso Tapat sa mga salita at presensya ni Jesus sa bawat pag-uusap. Amen? Number 1, the power of words in marriage. ang kapangyarihan ng salita sa pagsasama ng mag-asawa. Sabi nga po sa binasa natin kanina, death and life are in the power of the tongue. Proverbs 18 verse 21. You know mga kapatid, in a relationship, that there's gonna be some conflict. Hindi talaga maiwasan yung pag-aaway, alitan, and that conflict, there's nothing wrong with that mga kapatid. Having conflict in your marriage, kahit may problema ang pinagdadaanan yung mag-asawa, walang problema yun, as long as you can solve it. Amen? Amen. Sabi nga po sa Tagalog, diba? Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Amen. Sabi po sa ibang version mga kapatid, ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita at sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Amen? Words have the power to heal, Or to hurt, to bless, or to break. to break. Yun, no? Words can heal. A kind word can comfort someone. Yung kind natin na pananalita, nakakapag-comfort sa iba na may dinaramdam o may problema. Encouraging words can give hope. Yung mga encouraging words daw natin mga kapatid, nagbibigay ng hope sa mga nakakarinig nito. Words are not just sounds. They have emotional and spiritual weight, especially prayers, mga kapatid. Amen. Tama po yun mga kapatid. Ang mga bawat salitang binibitawan natin ay may kapangyarihan. Amen. Amen. Yun nga, di ba, yung sinabi ni Sister Abby, no? Na ang salita natin ay may kapangyarihan magpagaling o makasakit. Amen. Kaya napakahalaga mga kapatid na maging maingat tayo sa ating pananalita. Amen. At kung paano natin ito sinasabi sa ating mga asawa. Amen. In marriage, careless or critical words can leave deep wounds. Napakalalim na sugat mga kapatid. While kind and gracious words can build lasting intimacy. Harsh or careless words can wound the heart. Amen. Amen. Kasi kapag masasakit o yung mga pabigla-biglang salita mga kapatid, ito po ay maaaring makapanakit ng isang damdamin. Amen. So, insult, lies, and criticism can break someone's spirit. Amen. So, ang panlalait, kasinungalingan at matinding pagpuna ay maaaring makasakit ng isang tao. Amen po yan mga kapatid. Kaya nga po mga kapatid na mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi tulad ng gossip, Kismis, cursing, yung pagmumura, or angry words can destroy trust and relationship. Galit na galit, gustong manakit, ay nakakasira ng tiwala at relasyon mga kapatid. Words spoken in anger can leave lasting damage. opo mga kapatid. Isang simpleng salita lang. Amen. Pwede po itong magpasaya ng buong araw o sirain ang buong linggo natin. Totoo. Amen. James, the brother of Jesus. Alam po natin mga kapatid na si Jesus ay may kapatid. Si James daw po, James, the brother of Jesus, taught that even though the tongue is small, member of the body, it controls the body. Amen?
Are my words giving life to my spouse? Or are they slowly tearing them down? So, tanungin natin ang sarili natin mga kapatid. Ang mga salita po ba ay nagbibigay buhay? Yung mga salita ba natin ay nagbibigay buhay sa ating asawa? O unti-unti ba natin silang sinasaktan sa pamamagitan ng ating pananalita? O panunumbat? O yung mga pang-aasar natin? Amen? Brother Rico? Amen. Magsimula ng araw sa salitang words of affirmation. Mahal, salamat sa ginagawa mo. I am blessed to have you. The tongue has no bones, but it can break a heart or heal one. Amen. So, yun, napakalit na parte ng katawan natin yung dila mga kapatid. Amen. Pero sobrang lakas ng epekto nito mga kapatid. Amen. Pwede po itong magpatawa, pero pwede po rin makasakit. Amen. Pwede magpalakas ng loob, at pwede rin po itong mandahil. Amen. So every word we say is like a seed. It's like a seed daw po. Kung ano ang itinanim, ano yung sinasabi natin, ay siya rin aanihin. Amen. Bawat salitang binibitawan natin ay parang buto na itinanim. Kung mabuti ang ating sinabi sa ating asawa, mga bawat salitang binabanggit natin, puno ng pag-ibig, pag-asa, kabutihan, mabuti rin ang ating aanihin. So, ganun ginawa natin na masarap po yung ulam natin. Masarap ang magiging ulam. Pero kung lagi kang galit o paninira, panlalait ang lumalabas sa ating mga bibig mga kapatid, mga masasakit na bunga rin yung babalik sa atin. Either magugutom siya, or sa sala siya matutulog. Amen, Pastor Steve? Or sa sala matutulog. Sabi nga kanina, division ng una namin. Pero si Pastor, hawak niyang sala. Amen? Praise God, wala na po yung mga ganun, no? Kasi Amen. naintindihan na po natin yung marriage that it is designed by God. Amen? Amen. Kaya piliin natin magsalita ng may kabutihan, mga kapatid. Amen? At may pag-iingat. Amen? Kasi dahil ang salita ay may kapangyarihan bumuo o sumira. Amen? Amen. So, yun nga, no, naalala ko when we are in vacation, no? Isang araw na nag-away kami mag-asawa. Dahil siguro sa yun, yung pag-uwi, di ba? Pag nandun tayo sa lugar natin, di ba? Sasabihin ng ating mga kaibigan, mga bayaw na yung daanin natin sa mabubuting usapan, di ba? Sabi na kasi, whiskey pa paano, sabi na. Bira naman tayo makita, no? Birbiran. So yun nga, dahil dun sa espiritu ng alak. Bago pa lang kami nung sa Diyos, maybe we are 5 months, maybe. Hindi pa kami nung mga workers, no? Hindi pa kami malalim. Hindi pa kami malalim nung hindi pa namin masyadong ito. So nag-away kami mag-asawa, no? So yung pa na yun, pinagalitan ko yung asawa ko. Pinagalitan ako ng asawa ko. Pinagalitan mo siya. Tama naman yung sinabi niya. Kasi Pinagsabihan mo siyang tumigil na, pinagalitan mo na. pinagalitan mo siya. Kasi Oy! pinagalitan ko siya kasi bihira lang naman kami makita sa akin. Kaya pinagalitan ko sa simpleng salita akong yun mga kapatid. No? Isang linggo, ilang araw akong hindi kinausap ng aking asawa. Amen. So, salamat at andyan yung mga mentor natin. No? Na kahit bakasyon tayo, nandyan pa rin yung presence nila. Long Talagang- distance. Kahit long distance, hindi nawawala yung spiritual parents natin. Mga kapatid. Nang humingi ako ng tawad sa aking asawa, no? At nung binago ko yung buhay ko. At glory to God, mga pinatawad niya ako. Kaya praise of God, no? The success or failure of a marriage is determined not by the presence of conflict, but by how couples communicate during conflict. Means it's not about whether you have disagreements, hindi kayo pagkakaintindihan, hindi kayo nagkakaintindihan. It's about how you talk to each other in the midst of them. Amen. If Jesus is at the center of our marriage, how
he must also be at the center of how we speak. Amen. Dapat siya rin ang sentro ng ating pananalita. Amen. In how we listen, in how we handle every conversation. Amen. Kung paano po tayo makikipag-usap sa ating mga asawa. Because God calls us to use our words to bring healing, encouragement, and unity. Nga po mga kapatid, no, na tinuturo ng Panginoon sa atin na gamitin ang mga salita upang magdala ng kagalingan, lakas ng loob at pagkakaisa. Just as Christ speaks to His bride, the church. Amen? Number 2, listen first, speak with wisdom. Makinig muna, magsalita ng may karunungan. Sabi nga po sa James chapter 1 verse 19, understand this, my dear brothers and sisters. You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Amen. Sabi ko sa Tagalog, no? Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pagkikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Amen. Tone, yung tono, is critically important when it comes to communication. Meron kasing iba mga kapatid na yung tono pa lang parang galit na, pero nagpapaliwanag pa lang yun mga kapatid. No, isa ako dun. Sabi ko na nga, isa ako dun, sabi niya, ikaw yun. So I'm gonna say the same thing 3 times. Yung alam niyo yun, alam ko makakarelate kayo nito, yung 3 beses, relate si Sis Lisa, amen. So 3 beses mo nang binanggit. And every time I say the same exact words, mahal, mahal, mahal. Diba? May iba na. So it's gonna mean something different mga kapatid. Yung pangatlo, something different na yun. May ibang mararamdaman mo na yung bagsik. And so the tone of my voice is telling you whether I care or not. But also tone carries an encrypted message mga kapatid. You can say the right words with the wrong tone. And you said the wrong thing. Amen? Amen. So, ang tono ng boses ay nagpapakita kung may malasakit ka o wala mga kapatid. Amen? Kahit tama ang mga salita mo, pero kung mali ang tono mo, mali pa rin ang dating ito sa ating mga asawa. Amen. Many conflicts in marriage are not about what was said, but what was not heard. Mga alitan sa mag-asawa ay hindi dahil sa kung ano ang nasabi, kundi dahil sa hindi talaga nakarinig. Pag bingi-bingihan, bingi talaga. Communication is not just about words, it's about listening, understanding, and connecting emotionally. Amen. Di ba? Yung pag nagsasalita ang asawa mo, di ba? Pero hindi mo pala talaga pinapakinggan, no? Dahil sa mga ginagawa natin, sa mga kakasilpot natin, kung ano man yun po yung mga pinapanood natin sa YouTube, ganyan, di ba? Amen. So, sa halip na lumalim ang ugnayan natin ninyong mag-asawa, lalong lumalayo yung damdamin ng bawat isa, di ba? Listening is an act of humility. Ang pakikinig daw po ay isang uri ng pagpapakumbaba, Sister Jane. So it says, your heart matters to me. Sabihin po natin sa ating mga asawa, hindi lang naman to sa ating mga asawa, kahit yung mga single, kung paano tayo makipag-communicate. So, namin niyo po ang bawat naririnig po natin dahil ang Panginoon po ay mag-minister po sa atin. Kahit ikaw ay single mom, single dad, married, or single, sabihin po natin sa ating partner, mahalaga sa akin ang sinasabi at nararamdaman mo, mahal. Hindi ito tungkol sa pagtatalo kung sino ang tama, kundi sa pagpapakita na mahalaga sa atin ang damdamin at pananaw ng ating asawa, mga kapatid. Kasi kapag tayo ay tunay na nakikinig, ipinapakita natin ang respeto, pagmamahal at malasakit sa asawa natin. Amen po ba? Speaking slowly allows time for the Holy Spirit to guide your words. Mga mahinahong pakikipag-usap. Huwag yung, lalaban ka. Yung mga ganon. Huwag ganon. Dapat mahinang pag-uusap, mga kapatid. Amen. So, hindi dapat tayo agad-agad bumibitaw ng mga salita sa inyo ng emosyon, mga kapatid. Amen. Hayaan natin ang Diyos ang manguna sa ating pananalita. Amen.
sa ganitong paraan, mga kapatid, ang lalabas sa ating bibig ay hindi makakasakit sa ating asawa. Amen. Kundi ito po ay makakapagpapalo. Amen. So, listening is an act of love and humility, sabi nga po doon. Minsan, hindi naman sa may masamang sinabi ang partner mo, pero hindi mo siya narinig ng tama, nagkagulo na mga kapatid. Kasi nga, hindi mo siya napakinggan ng tama eh. Sa busy mo, anong pinagagawa mo. Minsan kasi kahit wala kang ginagawa, busy yung utak mo kung saan tumatakbo sa trabaho, sa pamilya, ano. So, hindi mo na naririnig kung ano yung sinasabi ng asawa mo kapatid. Kaya, nagkakagulo. Amen. Kasi minsan, mas madalas gusto nating ipaglaban yung ating point. Yung parang, Yeah, totoo. yung point ko to eh. Point ko to, ipaglaban ako ang tama eh. Kaysa intindihin natin ang nararamdaman ng isa't isa. Amen. Listening is loving. Amen. Silence is not weakness. Amen. It's wisdom. Amen. Amen? Sample, di ba, kaming mag-asawa ni Sister Abby. Lagi kami nag-aaway kahit sa mga maliit na bagay lamang, mga kapatid. Pero isang araw na napagkasundo namin makinig muna kaysa sumagot agad, di ba? Amen. Amen. Sa kaunting panahon na yun, mga kapatid, wala yung mga init ng argumento, mga Amen. kapatid. Natuon namin na-realize na hindi laging sino ang tama. Yes, totoo. Ang mahalaga ay yung samahan, mga kapatid. Amen. Amen. At pakikinig sa bawat isa. Amen. Amen. Practice reflective listening. Repeat back what your spouse said before responding. Ulitin ko mga kapatid. Repeat back what your spouse said before responding. Amen. Ulitin po muna natin ang sinasabi ng ating mga asawa, mga kapatid, bago tayo sumagot. Avoid interrupting. Amen. Yung Huwag kang sambat ng sambat, di ba? Hindi pa nga tapos yung asawa mo magsalita, sambat ka na ng sambat. Parang gusto mo na talaga makipaglaban, mga kapatid, no? Usapan pa lang yan, pero parang gusto mo nang manakit. Be quick to listen. Quick to listen. Not to react, but to understand. Amen. Kaya dapat maging mabilis tayo sa pakikinig, mga kapatid. Amen. Hindi para agad tumugon. Oo. Amen. Kundi para umunawa. Amen. Practice, pause, and pray. So, pause daw pala, naalala ko parang may nabanggit si Pastor Steve na para hindi kayo mag-away kahit makuda yung asawa mo, minum ka ng tubig. Pero huwag mong lulukin, lagay mo lang sa bibig mo yung tubig para hindi ka talaga makisagot. Amen po ba? Practice, pause, and pray. Sampo ni Pastor lang sa isang pag-aaral namin. Say amen mga kapatid. Amen. Bago sumagot sa mainit na usapan, gumamit ng mga phrases like, I hear you, Habibi. Oh. Amen. Amen. Practice eye to eye daw eh. Practice eye to eye daw, sabi ni Sis Lisa. We're okay. Naranasan niyo na ba yung nagsasalita ka sa asawa mo, pero parang hindi talaga siya nakikinig? Maraming nag-react, narinig ko, O baka naman, ikaw ay yung guilty, narinig mo na nga ang sinasabi niya, pero parang iniiwasan mo lang siya. Parang, ayan mo lang yan, kaliwali, bate. Pero hindi mo talaga naiintindihan kung ano ang pinanggagalingan ng sinasabi niya, mga kapatid. Minsan kasi, ang mga babae, emotional yan. Sa pag-aaral natin, di ba? Yung mga babae, emotional yan. Yung mga lalaki, I stand with my word. Tahimik. Amen? Ganun din po siya, mga kapatid. Kasi di ba, karamihan sa atin, yung mga lalaki na nakikiligan tayo para sumagot, di ba? Sometimes, no? Para, hindi para umunawa, no? So, Tumawa si Sisa, mga kapatid. bago pa Talagang matapos, di ba? reality talk to, mga kapatid. So, di ba, bago pa matapos magsalita ang ating asawa, no? May sagot na tayo sa ating isip, di ba? May sagot na agad, di ba? Sagot natin. Real listening is not just about hearing words. Hindi lang yung naririnig mo lang yung salita. It is about understanding the heart behind those words. Sabi nga sa Kawikaan,
18 verse 13, ang sumasagot ng hindi muna nakikinig ay kahangalan at nakakahiya. Totoo. Totoo po yun mga kapatid. Kapag iniintirap natin yung ating mga asawa, no? At binabaliwala natin yung mga nararamdaman nila, no? O hindi tayo nagbibigay ng buong atensyon, no? Ayon sa Biblia, mga kapatid, sabi dyan, tayo ay kumikilos ng may kahangalan ng mga kapatid. Amen. Active listening requires three things. Active listening requires three things. Being fully present, acknowledging what they say, asking question for clarity instead of assuming. Being fully present, Dapat ilapag po muna natin yung mga cellphone natin, mga kapatid. Patayin natin yung TV lalo na yung mga nanonood ng basketball, at tumingin sa mata ng asawa natin. eye to eye contact. Acknowledging what they say. Dapat tumango tayo, mga kapatid, at magbigay ng simpleng tugon. Amen? At ulitin natin yung narinig natin para tiyaking tama yung pagkakaintindi natin. Amen. Asking questions for clarity instead of assuming. Assumera, kahit hindi naintindihan. Amen. Gamitin ang mga tanong tulad ng, are you saying that you feel, o Mahal, pwede mo bang ipaliwanag para maintindihan ng mabuti? haba ng hair, haba ng hair ko. Dapat ipaliwanag mo muna. Ulitin mo. Again. Huwag agad tumahimik. Oo, mga kapatid. So, yun nga po mga kapatid, little testimony lang sa side ko. Ako kasi, pag ako ay napikon, o kaya parang napikon sa biro niya, o kaya nagtampo, hindi na ako nagsasalita. Talagang hindi mo na maririnig yung salita sa bibig ko, at lagi na akong nakasimangot. Kaya napapansin na ni engineer na, nakasimangot ka na naman, ano ang problema mo? So, maliit lang na bagay. Parang, tinanong mo lang, kumain ka na ba? Ang isasagot, wala namang ulam. Ang isasagot mo rin, hindi ko dalang kaldero. Diba? Mga sarkastikong sagutan na maliit na bagay, napapalaki. Amen? Kaya kapag nakikita ko yung asawa ko na yung parang tahimik na siya, di ba? Tumatahimik na siya. Ako para yung manghuhulay na hinuhulaan ko yung nasa laman ng isip niya. Ano kaya iniisip na naman ito? Siguro iniisip na naman ito yung ginawa ko. Pero hindi para mga kapatid. Kailangan nating tanungin para maliwanagan tayo. Sabi nga kanina, asking questions for clarity instead of assuming. Huwag tayong assumera. James 1 verse 19 teaches us a pattern for wise communication. Be quick to listen, be slow to speak, be slow to anger. Be quick to listen, Value what others say be slow to speak, and think carefully before responding. be slow to anger. Control your emotions, especially when offended. Amen. When we apply this in our marriage, it will bring peace and understanding. Because many conflicts in marriage would never escalate if we simply listen, mga kapatid. Not just with our ears, but with our hearts. Amen? Bible says in Proverbs 10:19, "In the multitude of words, sin is not lacking." But he who restrains his lips is wise. Amen. Ulitin ko ulit mga kapatid. Practice reflective listening. Number 1, Amen. Ulitin po natin yung mga sinasabi niya bago tayo mag-react, mga kapatid. number 2, Huwag putulin agad yung mga sinasabi ng ating asawa. and number 3. Maging bukas po yung puso at isip natin para unawa. Amen. Ang goal ay hindi para manalo sa debate, mga kapatid. Naging Bisaya na ba? Ang goal ay hindi para manalo sa debate, kundi para makaunawa kung anong gustong sabihin ng ating asawa. Amen. Number 3, mabilis po ba tayo, mga kapatid? Speak grace-filled words that build up. Amen. Magsalita ng mga salitang puno ng biyaya na nakapagpapatibay. Nakapagpapatibay, that build up, mga kapatid. In Ephesians 4 verse 29, don't let any evil talk come out of your mouths. Say only what will help to build others up and meet their needs. Then what you say will help those who listen. Amen. So,
huwag po tayong gumamit ng masasamang salita, mga kapatid. Amen? Kundi yung makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon, mga kapatid. Amen. Amen. Upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Amen. Words should be filled with grace, not sarcasm, insults, or passive aggression. Yung mga salita daw natin, mga kapatid, ay dapat puno ng biyaya. Hindi pang iinsulto o panunuya. Or palihim na galit. And silence are tools the enemy uses to divide couples. Yung pananahimik din pala, mga kapatid. Tools din pala ng kalaban yun to divide couples. Amen. Nagagamit ng kaaway po yun. Pag nag-aaway, Silent weapon. silent weapon. Pag nag-aaway, binablock. Kahit hindi mo na kausapin ng 1 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, hindi pala dapat ganon, mga kapatid. Amen? Amen. Yun nga, no? Yung pananahimik ay nagagamit ng kaaway upang paghiwalay ng mga mag-asawa. Tactics ko ng devil yun. Amen. Silence can be dangerous. Silence can be dangerous. Diba? Kahit tahimik ka, mga kapatid. Yung sa isip mo, mga 10 beses mo nang pinatay ang tao to. Yung mga ganun, diba? Yung dami mong iniisip. Hindi ka nga nagsasalita, pero sa isip mo, nagkakasala ka na. Iwasan natin yun, mga kapatid. Amen? Silence can be dangerous. Avoiding problems or shutting down is not a peace. It's suppression. Yung pagtitimpi. Suppression din, mga kapatid. Real peace comes through facing issues together in humility and love. Harapin ang problema, hindi magpa-comfort sa iba. Ulitin natin, mga kapatid. Harapin ang problema, huwag magpa-comfort sa iba. Lalo na po tayong mga nasa abroad, mga kapatid. Kaya malayo yung asawa natin, magpapa-comfort tayo sa iba. Kahit hindi kayo magkaparehos ng oras, dito nga kayo, magkaiba kayo ng shifting. Comforter, opo, yung comforter na 150 by 200, yung makapal-kapal talaga. Yung comfort ka talaga sa ano. Salamat sa kutsyon. Salamat sa kutsyon. Yun, no? Bagong kutsyon ng ating mentor, mga kapatid. So, you know, harapin ang problema, hindi magpa-comfort sa iba. Open communication invites God to move. Amen. So, open communication invites God to move. While silence gives the enemy room to plant division. Amen. Kaya kung bukas ka sa pakikipag-usap sa iyong asawa, ikaw ay nag-aanaya na kumilos ang Panginoon Amen. sa inyong pinagdadaanan, mga kapatid. Amen. So, ang mga salita natin ay dapat nakakatulong at nakakapagpatibay. Hindi po mapanira o mapanumpat. Amen. Amen. So, last week, napakinggan natin yung toothpaste ng mag-asawa. Ngayon naman po, gagamitin namin yung correction pen. Parang correction pen, kapag napiga mo na ito, hindi mo na maibabalik. Amen po ba? Ganyan ang salita, mga kapatid. Kapag nakasakit ka na, mahirap na itong bawiin. Yes, totoo. Kaya tanungin mo muna ang sarili mo, kapatid, bago ka magsalita. Amen. Kung makakatulong po ba ito? Oo. Makakapagbigay ba ito ng blessing sa ating asawa, o kaya naman ay sugat na panghabang buhay. Bible says in Colossians 4 verse 6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Amen. So, ang season with sword ay nangangahulugang ang ating mga salita ay dapat maging makabuluhan, mga kapatid. Amen. At dapat nagpapalakas at hindi nakakasakit. Amen. Our speech should always be constructive. Not destructive. Amen. Kasi kapag puno ng blessing o biyaya yung ating mga pananalita, mga kapatid, mas magiging malinaw at maayos ang ating sagot sa kahit sinong kausap natin. Lalo na sa loob ng ating tahanan. Amen? Words should be filled with grace, not sarcasm, insults, or passive aggression. Opo, mga kapatid, tama po yun. Lalo na sa mag-asawa. Ang tamang pananalita ay nagpapakita ng pagmamahal, respeto at malasakit sa ating asawa. Amen?
So gamitin natin ang ating dila upang makapag-encourage. Amen. Hindi makapag-discourage. Amen. Our words must reflect the same mercy and kindness that Christ speaks over us. Amen. Dapat nakikita ang Christ-like sa ating mga pananalita. Amen. Amen. Lagi lang nire-remind ng mga mentor natin na pag tayo nakikipag-usap, yung makikita yung Christ-like sa pananalita natin. Yung paano tayo inunawa ng Panginoon. Ganun tayo makipagsalita sa ating mga partners sa buhay. Tama po yung sinabi ni Brother Jonas mga kapatid, kung paano mahabagin, maunawain ang ating Panginoong Hesus at mapagmahal sa kanyang pakikitungo sa atin. Ganun din dapat ang ating pananalita. Lalo na sa iba at especially sa ating asawa. Amen? Amen. Dapat hindi po mapanumpat, Hindi mapanakit. kundi puno ng pag-ibig at pagpapatawa. Amen. If our word speaks to our spouse is same like Christ speaks over us, nagiging daluyan tayo ng kanyang pagpapala at biyaya sa ating relasyon, mga kapatid. The goal of every conversation in marriage should be understanding, not winning. Amen. Yung dapat, hindi yung manalo sa argumento, mga kapatid. Amen. Kasi hindi ito paligsahan eh. Di ba? Hindi po paligsahan kung sino ang mas magaling sa ating magsalita. Amen. Hindi ito ay pagkakataon para pakinggan, unawain at patatagin po natin. Patatagin ang ating relasyon. Amen. Kasi kapag ang puso natin ay nakatuon sa pag-unawa lamang, amen, at hindi sa pagiging tama palagi, doon po nagkakaroon ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa sa pagsasama. Amen. Amen. Use the filter test for your words. Is it true? Totoo ba ito? Is it kind? Mabuti ba ito? Is it necessary? Ilangan ba? Very lovely. Does it build up? Nakakapagpatibay ba? Amen. Your spouse should feel safer after talking to you. Yung safe yung asawa mo habang kausap ka. Sabi nga ng ni Sis Lisa before na safe siya pag nandyan si Pastor Steve. Kahit anong nararamdaman niya, kahit anong iniisip niya, pag nandyan si Pastor Steve, safe siya. So, ganun dapat tayo mga kapatid na your spouse should feel safer after talking to you, not more wounded. Amen. So, dapat po napipil ng ating mga asawa na safe siya habang kausap po natin siya. Hindi yung nasasaktan po sila. Example na lang, ako bilang asawa ni Brother Jonas. Kung paano ko siya pupunain. Kunwari lang to mga kapatid ha. Pag-shoot ba? So, wala kang kwenta. Lagi ka na lang mali. Ganon. Mga ganun mga sinasabi. Diba, kapag laging ganun ang bukang bibig natin, baka dumating yung puntong mawalan siya ng kumpiyansa. Nangyari na nga rin po yun. Ngunit kung matutunan lang natin magsalita ng papuri, ang galing mo sa trabaho, ang galing mong magpupuli ng mga electricity, ang galing mong magbarina ng mga wall, bukas-bukas na yung wall. Salamat sa sakripisyo mo, mahal. Mag-iiba ang atmosphere ng bahay. Number 4. Ako si Brother Rico in love. Let Jesus shape your communication style. Kaya si Jesus ang bumubog sa inyong paraan ng pakikipag-usap. Sabi nga po sa Luke 6 verse 45, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang, ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat, kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng ilawi. Amen. Amen. Amen po. Thank you po si Susan. Our words reflect our hearts. Amen. If our heart is surrendered to Christ, our words will carry His grace. Si Jesus lang. Jesus was gentle with the broken, mga kapatid. Amen. May naawag po siya sa mga sugatan. Mga pigo, mga Mga ganun. bigo.
proud and patient with the weak. Matiisin po mga kapatid sa mga mahihina. And He is our model in every conversation. Amen. So, ang sinasabi natin ay salamin ng nilalaman po ng puso natin, mga kapatid. Amen. Kung ang puso natin ay puno ng galit, inggit, o pride, lalabas po yan sa ating pananalita. Amen. So, we need to protect our hearts. Protect our hearts. Protect our hearts. Pero kung si Kristo ang namumuno sa puso natin, si Kristo talaga yung nananahan sa puso natin, mga kapatid, ang ating pananalita ay maging puno ng pag-ibig, kapayapaan, at biyaya. Amen? Bible says in Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. Sabi nga ni Brother Jonas kanina, guard your heart, for everything you do flows from it. Amen. Yun nga yung pinakamahalaga, mga kapatid. Pantayan natin ang ating puso. Amen. Amen? Kasi dahil ang laman nito ay siya rin lalabas sa ating mga bibig. Amen. Practical habits for healthy communication. Pray before difficult conversation. Even a short prayer can change the tone, yung tono. Amen. So, bago magsimula ng sensitibo na usapan, mga kapatid, magdasal muna po tayo, mga kapatid. Example po, Brother Jonas. Kahit may ikling panalangin lang, mga kapatid. Amen? Sabihin natin, Lord, bigyan mo po kami ng mapayapang usapan. Pagdasal Amen. natin. Pagdasal natin. Amen. So, ito po ay malaking tulong, mga kapatid. Yung, alam naman natin na hindi na-apply to, pero ngayong narinig na natin, i-apply natin to, mga kapatid. Ang panalangin ay pagpapakumbaba at pag-anyaya sa banal na espiritu na gabayan ng pananalita at mga damdamin natin, mga kapatid. Amen? Invite God's wisdom through prayer together. One of the greatest secrets to a strong, loving, and peaceful marriage is prayer. A praying couple is a winning couple. When you invite God's wisdom into your marriage, He will teach you how to speak with love and patience, how to listen with understanding, and how to resolve conflicts with wisdom. Amen. So, ang pag-uusap na sinimulan sa panalangin, mga kapatid, ito po ay madalas natatapos po sa kapayapaan. Amen. Have weekly check-ins. Ask each other, how are we doing? Weekly kayong dapat nagtatanungan. Hindi yung one month kayong nagkukumustahan, mga kapatid. Simpleng tanong lang ng kumusta ka na, kumusta ang trabaho mo. Kung napapansin mo na parang mabigat na yung itsura ng asawa mo, hindi mabigat yung katawan, mga kapatid. Yung mararamdaman mo na parang may something sa partner mo, kumustahin mo, mga kapatid. Huwag yung galit ka pa. May problema na sa trabaho, galit ka pa. So, hindi talaga kayo magkakatagpo, mga kapatid. Kumusta ang araw mo? Kumusta ang trabaho mo? Mahal, pagod na pagod ka, dami mong pintura. Amen. So, yung parang maramdaman talaga niya ba na yung cancer mo, yung ano mo, tawang-tawa si brother pa eh. Yung pagod na pagod ka, ano gusto mo? Kain tayo sa labas? O nagluluto ako ng fried egg? Ang ganitong practice ay nakakatulong maiwasan ang samaan ng loob. Hindi kailangan hintayin pang lumala ang problema bago pag-usapan. Use I statements, not accusation. I feel hurt. Sabi mo sa akin, taba-taba ako na. Sabi you always. Honest eh. Sabi nga niya, hindi kasi ako marunong magsinungaling. Sabi ni Pastor, mawala magsinungaling ka dahil ano yung calling mo. Kailangan sida. Mo, minimiti. Pinagdahan mo naman. Ayun. Yun nga, yun yung pinag-awayan namin kagabi. Sabi mo ba talaga? Sabi niya, magpapayat ka naman. Sabi ko, payat naman ako nung nakilala mo ako eh. Masarap kasi siyang magluto kaysa sa akin. Yung mga sweets, ayun, pwede sa akin. Pero yung mga ulam-ulam, sa kanya na yan, hindi ko balik. Uli.
tayo ng mga salitang nagsisimula sa ako, hindi paninisi mga kapatid. Halimbawa, sabihin natin, masasaktan ako, kaysa palagi ka na lang. Palagi kang. Amen. Nanay, love you. Nanonood si nanay. This shift the focus from blame to vulnerability. No? So, lumilipat ang focus mula sa pagsisisihan, di ba? Patungo sa pagiging tapat at bukas loob. Nakaputi sana ako ngayon eh. Pero parang malapad ako sa puti. Tingnan ako mga. Kapayang din tayo. Diet ka. Kasi kapag I feel ang simula, mas Mas madaling makinig ang partner mo. Hindi ito nakakadepensin na at mas bukas yung pagnawa. amen. Because many conflicts in marriage escalate because of blaming language. Blaming language, mga kapatid. O kasi Bisaya ka kasi, ang tono mo kasi, inaantos yung tono mo, parang galit yun na, shway. Gagawin siya sa akin. So, kung ano, medyo matigas na talagang pagka-Bisaya ko. Apply ko nga yung pagiging DJ ko. Mahal, kumain ka na ba? Yes ka rin! Matigas ka rin! Galit ka rin! Lord, in Jesus' name, I rebuke the enemy. Ganun na siya. Pag naririnig ko na yun, sabi ko, niririnig ko na ako. Sorry. Ganon. So, when you start a sentence with you, always, again. When you start a sentence with you always or you never, it puts your spouse on the defensive. They stop listening and start preparing their defense. Yan pala yung mga sinasabi mo sa akin, handa ka ngayon. Sige. May mga ganon. Nagkakamak na siya ng kanyang isasagot. Apologize quickly, forgive freely. Amen. So, humingi po tayo agad ng yung tawad, mga kapatid. Amen. At magpatawad po tayo ng malaya. Sabi nga niya kagabi, wala naman ako kasalanan, ba't ako magsasorry? Sorry na. Baka na kasi mangot ka bukas. So, ayun no, kasi napapansin ng mga kapatiran. Pag ako nakasimangot na, sasabihin na, smile ka naman. Ganon. Pero, ano lang yun mga kapatid. Huwag kang patagalin ng tampuhan. Kapag ikaw ay nakasakit, humingi agad ng tawad. Amen. So, kapag ikaw naman ang nasaktan, magpatawad po tayo ng bukal sa loob. Amen. Amen. Ephesians 4 verse 26 to 27. In your anger, do not sin. Pag tayo daw po ay galit, huwag tayo Sala. magkasala. Do not let the sun go down while you are still angry. For anger gives a foothold to the devil. Sabi nga, huwag daw hintayin lumabas ang araw bago kayo lumubog ang araw while you are still angry. 1 minute na lang para mag-alas 12. Saka nag-sorry. No? Pero hindi ganun mga kapatid. Dapat, huwag nating palampasin ng 5:59. umaga. 5:59. Ako yun. Why? Because unresolved issues give the enemy room to work in your marriage. If there are past wounds in your marriage, lalo na yung may mga past wounds, paulit-ulit yung atake ng kalaban mga kapatid. Isisip niya, ito talagang tao ko, hindi na ito magbabago. Itong tao ko, bumalik na naman ito sa ganun. So, maraming gagamitin yung kalaban na isisiksik sa isipan mo kung meron pang past wounds in your marriage. It's time to confront them. Confrontahin natin. Talk about them and heal from them. Amen. Amen. Our future together should not be held hostage by yesterday's pain. Your future together should not be held hostage by yesterday's pain. Forgiveness is not about forgetting. So, nagpapatawad ka, hindi yung nagpatawad ka, ano ba sa Tagalog kumahal? Bisaya kasi. Forgive is not about forgetting. It's about releasing yourself from the prison of pain. Yun, it's about releasing yourself from the prison of past hurt. You know, na pag tayo ay nagpapatawad, tayo pala yung nare-release. Doon, tayo pala yung prisoner na pag tayo ay nagpapatawad, tayo ay Makalaya. makalaya. Amen. Amen.
Always remember, brethren, ang pagsasama ay hindi perpekto. Amen? Pero ang pagpapakumbaba at pagpapatawan ang nagpapatatag nito. Si Jesus Christ ang ating modelo, magpakumbaba at laging handang magpatawad. Amen? Conclusion na po tayo mga kapatid. Pero parang gusto niyo pang marinig. Christ is the word that heals. This week, commit to speaking life into your marriage. So, magsalita tayo ng buhay sa ating asawa, mga kapatid. Buhay. Buhay. Bless your spouse with your words. Choose grace over grumbling. Speak like Christ, love like Christ, and watch your communication bring unity, joy, and peace in your home. Pagpalain ng iyong asawa gamit ang ating mga salita. Amen? So, piliin po natin yung biyaya kaysa reklamo, mga kapatid. Amen? Amen. Magsalita po tayo tulad ni Kristo. Amen? Magmahal tulad ni Kristo at panuorin kung paano magdudulot ang inyong komunikasyon ng pagkakaisa, kagalakan at kapayapaan sa inyong tahanan. Healthy communication is not just about talking. It's about connecting the heart, guided by the Spirit of Christ. In marriage, our words hold great power. They can either build bridges or create walls. Jesus must be at the center of our conversations. Let's speak with grace, listen with love, and allow our communication to reflect the kindness and truth of Christ Jesus. Amen. Let your words be life-giving. Amen. Because Christ is the Word who gives life. Amen. Naway maging mapagbigay, nagbibigay buhay ang inyong mga salita, mga kapatid. Amen. Amen. Sapagkat si Kristo, ang salitang nagbibigay buhay. Amen. So, good communication is the heartbeat of a strong marriage. Speak with love, Listen with grace. and let every word reflect the heart of Christ. In a Christ-centered marriage, Your words can heal, magpagaling, not harm, hindi makasakit, build, magpatibay, not break. at hindi makawasak. Amen. And this is the end of sermon number 5. Christ at the center, God's design for marriage, the importance of communication in marriage. In Jesus' name, to God be all the glory. Lord.